na po kayo, ha? Yan lang po kasi yung nakayanan ko, eh. I promise, susuotin ko to araw-araw. Magkasama ngayon si Alessandra pati yung boss niya. Magka-date sila. Yung boss na yon, baka ikama lang si Alessandra. So ano ba nangyari sa'yo nung bata ka? Late na pala. Kailangan ko na po umalis. Sandra! Pababayaan ba talaga natin yan si spa helper? Lalo lang magmamatigas si Will pag ginawa ko yan. Teka, magkagabi na. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ako pwedeng abutan ng dilim. Nagiging vampira ka ba kapag gabi? Ha? Maaga mong tinapos ang date? Hindi ba natagalan? I loved it. Kinailangan na umuwi ng maaga si Sandra, so I'm here. Kamusta yung panonood ni Becca? Masaya naman po. Maghapunan ka muna, ha? Bukas na lang po ako kakain. Ayoko maging awok ngayon. Ayoko maging awok ngayon! And so he came. Natauhan ng konti. Just a bit, tita. But you know what he said? That he was happy with his date. My goodness. Paano kaya yan natagalan yun, no? Siguro yung pabangong gamit ng Alessandra na yon masakit sa ilong. I'm his mother, and I'm sorry to say this, but he needs a psychiatrist. But just look at him. He's such a natural with his charm, tita, and his wit, and his brilliance. Kaya hindi kayo nawawala ng business opportunities. Why can't he be mine? He will be yours, Lorraine. Yan lang ang paniwalaan mo. Hindi ako papayag na mapupunta sa ibang anak ko. Lalo na sa cheap na Alessandrang yan. Belinda, ang pinto! Bilis! Ang kamay mo! Sa labas siya ng kulungan inabutan, Carlos. Kaya hindi na niya naisara yung pinto. Basta ba narito siya sa loob ng bahay? Hey. Hey, happy birthday. Oh, come on. You shouldn't have. But I love to. Sige, buksan mo na. Oh. Huh? Ang ganda, di ba? Yeah. Sige, isot mo na. Let me help you. Okay. Ano to? This. Well, ang ganda rin ito, di ba? Ito yung regalo sa akin ni Sandra. And actually, siya yung gumawa nito mismo, so it's a kind of a special gift. Simple, pero special. Right? Yeah, but thank you. Thank you. You know, let's just put this back. This is really nice. I'll put this over here. But thank you. I'm gonna go ahead. Kaya pala, wasak ang damit mo at hindi ka nakapagsara ng kulungan? Sinubukan mong kontrolin ang pagkaawok mo? Pero naging awok ka pa rin? Akala ko nga po, hindi na ako magiging awok, eh. Para po kasi nakokontrol ko nung una. Anak, baka naman siguro hindi pwedeng madaliin. Hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Naniniwala naman po ako na balang araw mawawala rin yung sumpa. Na mawawala rin po yung pagiging awok ko. Sige po. Alis na po ako. Malilate na po ako, eh. Mag-iingat ka, ha? Umuwi ka habang may araw pa. Opo, Tay. Ayun naman pala. Maganda naman yung kinahinatnan nung date nyo. Pero syempre, di ba? Iniwan mo na naman si Sir William. Eh, kasi nga, Becca, magkagabi na. Magagalit sa akin sila inay tsaka si Itay. Hindi, Ning. Alam mo, weirdo, Ning. Hindi ko alam ba't kayo takot na takot sa dilim. Ano, syempre, pinoprotektahan ako ni inay tsaka ni Itay, di ba?
madalas sa gabi nangyayari yung mga krimen. Hindi rin. OA lang si Aling Belinda tsaka si Mang Carlos. Tapos ikaw naman, sunod ka ng sunod. Pero alam mo, okay yan. Nagdi-date ka, so magdi-date na kayo lagi. Alam mo, go lang. Go mo lang yan. Kasi wala ka namang boyfriend. Wala namang girlfriend si Sir William. Partiyan na nagliligawan, kaya go! Push mo yan. Date lang ng date. Ning. Ako sa'yo, Becca. Oo, Diyos ko lang kasi. Yan mo po kami, kuya, mga 6 na peraso. Ano yan? Fishball. Tapos, gusto mo maanghang? Hindi Okay. maanghang. Tapos, tusok mo yan. Sure ka masarap to? Masarap yan! Ay, ito. Oh, Oh, inom ka muna, ikaw kaya muna. Kaya mo pa bang ipigil kung aking sasabihin na ako ay mayroong tinatagong lihim? Pag-ibig pang malaman, di ka kaya lumisan. Pag iniwanan mo'y masasaktan lamang. Sana naman ay huwag mong iisipin na di ko kaya ikaw ay ibigin. Ang lihim, Ana Sandra, di mo pansin sa umaga, ngunit pagsapit ng dilim na riyan na siya. Ang lihim, Ana Sandra, tanging ikaw ang pag-asa. Sana'y ibigin mo kahit malaman mo. Ang lihim ni Ana Sandra. Kailangan na matapos to. Kuya, bakit parang galit ka? Aling Belinda! Aling Belinda! Oh! Enrico, Aling Belinda, magandang araw po. magandang araw. Anong kailangan mo? Wala dito si Sandra, nasa trabaho pa. Aling Belinda, kayo po talaga ang pinunta ko dito. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol saan? Kaya na Sandra po. Anong tungkol sa anak ko? Ayoko po kasing makialam, pero alam ko po na hindi kayo papayag sa ginagawa ng anak ninyo. At hindi rin po ako payag. Ano nga yun? Gusto ko po sanang magsalita, pero mangako po kayo sa akin na hindi niyo po sasabihin kay Ana Sandra na ako po ang nagsabi sa inyo. Ayoko po kasi siyang magalit sa akin. Sige, pangako. Ano yun? Aling Belinda, nakikipag-date na po ang anak ninyo. Madalas po siyang lumalabas kasama ang lalaking yun. Sinong lalaki? Yung oportunistang boss niya. William po ang pangalan. Anong ginagawa mo, Belinda? Ano yan? Paano nagawa ng anak natin to sa atin?
Ginawa mo yun, pare? Sinumbong mo si Ana Sandra sa airmat niya? Bakit hindi? Para matigil na yung kahibahan ni Anisado sa lalaking yun. Para sa'yo ulit dumikit yung babae. Ganoon na nga. Naninibago ako sa'yo, pare. Nung isang araw, inaway mo ako. Ngayon, ito naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayoko lang mawala saan sa Sandra. Kaya gagawin ko kahit ano. Maghiwalay lang sila ng lalaking yan. Ano po, Nay? Tay. Ano po? Kamusta ang trabaho? Ayos lang po. Medyo nakakapagod lang. Parang ang lagi kang pagod. Baka naman nakikipag-date ka na dyan sa trabaho mo. Baka naman nagbo-boyfriend ka na. Hindi po, Nay. Kabilin-bilinan ko yun, di ba? Na hindi ka pwede magpaligaw. Lalo na ang magka-boyfriend. Alam ko naman po yun. At hindi mo ako sinusuway? Hindi po, Nay. Sinungaling! Hindi kita pinalaking manloloko, Ana Sandra. Pero harap-harapan, kung pagsinungalingan mo ako... Belinda, huminahon ka. Hayaan mo ako, Carlos! Nay, ano po bang kasalanan ko? Nagtatanong ka pa? Paano mong nagawa sa akin to? Paano mong sinuway ang kaisa-isang bilin ko sa'yo? Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka pwede makapag-date sa lalaki? Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ako? At sa boss mo pa! Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ka nagsisinungaling. Nay, magpapaliwanag po ako. Ano bang ipapaliwanag mo? Eh, malinaw na dyan sa mga litratong yan ang lahat ng kasinungalingan mo! Napakahayop mo! Sarili mong ina! Niloloko mo! Kailan pa kayo may relasyon ng lalaking yan? Wala po. Malapit lang po kami magkaibigan, pero hindi ko pa po siya nobyo. At may plano ka pag gawin siyang boyfriend? Doon na kayo papunta, di ba? Paano nang lihim mo, Ana Sandra, ha? Paano na? Matatanggap pa ng lalaking yon? Pag nalaman niya na isa kang awok. Hindi ko naman sinasadyang magmahal eh. Sana nagtapat na lang ako sa kanila. Siguro hindi ganun kagrabe yung galit sa akin ni Inay. Paano ba kasi nalaman? Nakita nila yung litrato namin ni Sir William. Ibig mo sabihin, hindi mo pa nakilala parents si Ana Sandra? Hindi pa nga eh. Sa palagi niyo magkasama, paano nangyari yun? Hindi ko alam. I really want to meet them. Pero natatakot yata si Ana Sandra eh. Kasi naman eh. Nagtatago ka pa kasi ng ebidensya eh. Yan tuloy, nakita, kalaboso. Galit si Inay. Pati si Itay, nasaktan ko sila, Becca. Ang sakit-sakit ng ginawa niya. Pinagsinungalingan niya tayo. Belinda, intindihin mo na lang yung anak natin. Alam mo, Ana Sandra, hindi mo rin naman sila masisisi. May kasalanan ka kasi. Tama naman yung mga magulang ko eh. Mali na nagsinungaling ako sa kanila. Mali na nakipaglapit ako sa kahit sinong lalaki. Bakit? Stricto ba parents niya? Parang ganon, pero alam ko sobrang mahal ni Ana Sandra yung mga magulang niya. Kaya syempre, gusto ko rin sila makilala. Tay? Tay? Nagagawa mo pa kaming tawaging inay at itay? Pagkatapos ng ginawa mo sa amin? Hindi magagawa ng isang anak sa magulang niya ang ginawa mo sa amin! Tay, patawarin niyo po ako.
Pagkakaroon niyo na po ng awa, patawarin niyo na po ako. Mapapatawad lang kita sa dalawang kondisyon. Hindi ka napapasok sa trabaho mo. At hindi ka na rin makikipagkita sa lalaking yun kahit kailan. Kung mahal mo talaga si Sir William, ipaglalaban mo kahit anong meron kayo, hindi ka na pwede nagpapadigtas sa buhay. Becca, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Becca, di ba may pasok ka pa? Becca, ano bang nangyayari? Bakit ayaw na akong kausapin ng kaibigan mo? Mukhang tapos na ang problema natin, my dear. Ako po si William. Ba't ka nandito? Kailangan ko lang po sana kausapin si Ana Sandra. Bawal ka sa buhay ng anak ko, kaya umalis ka na. Kayo pa po yung hindi makatanggap na tao ako. Dahil totoo. Paano kung yung William na yan pa ang mapatay mo? Makakaya mo ba? Kung ang lalaking mahal mo, ang siya maging biktima mo? Umalis ka na, William! Umalis ka na! Anong tinatakbuhan mo? Hindi mo alam kung anong makikita mo. Sandra, anong sinasabi mo? Sige, pagmasdan mo ako! Tinan mo kung anong klaseng anima ako!